Sigurado ka bang ang pinakamahal mong buhay na hipon ang sagot sa pangingisda mo ngayong Enero? Paano kung sasabihin ko sa inyo na baka yan pa ang dahilan kung bakit wala kayong huli? Marami sa atin ang ganito ang eksena. Madaling araw pa lang, naghahanda na ng gamit. At syempre, hindi pwedeng mawala ang isang supot ng sariwang hipon o bulate. Pero pagdating sa spot, pagkatapos ng ilang oras, ng isang kagat, wala. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang matagal ng debate. Live bait laban sa luris, lalo na sa malamig na buwan ng Enero. At sa huli, malalaman ninyo ang isang katotohanan na maaaring magpabago sa buong diskarte ninyo sa pangingisda. Ibubunyag natin kung bakit tila nagtatago ang mga isda sa inyong pain. Kayo ba? Ano ang pusta ninyo bago natin simulan? Live bait or lures? I-comment nyo sa ibaba. Bago tayo sumabak sa mainit na diskusyon, intindihin muna natin kung bakit napakatibay ng paniniwala sa live bait. Marami sa atin, lalo na yung mga veterano na, ay lumaki sa paniniwalang mas natural, mas maganda. Ang teorya ay simple. Ang isda ay kumakain ng totoong pagkain sa kalikasan, kaya't ang buhay na pain ang pinakamabisa. Hipon, bulate, maliliit na isda. Ito ang mga alas natin sa loob ng maraming dekada. Ito ang ipinasa sa atin ng mga tatay at lolo natin. Naging ugali na ito, isang tradisyon. At aminin natin, maraming beses na itong nagbigay sa atin ng magagandang huli. Pero ang tanong, epektibo pa rin ba ito kapag nagbago na ang kondisyon tulad ng paglamig ng tubig tuwing Enero? Baka ang diskarteng gumagana noong Abril ay siya mismong pumapatay sa tiyansa nating makahuli ngayon. Unang punto, ang metabolismo ng isda. Isipin ninyo ang isda na parang isang makina. Kapag mainit ang panahon, mabilis ang takbo ng makina. Mabilis silang magutom at agresibong naghahanap ng pagkain. Pero pagdating ng Enero, lumalamig ang tubig. Ang resulta, bumabagal ang kanilang metabolismo. Hindi na sila kasing agresibo. Para silang mga taong tinatamad bumangon sa umaga kapag malamig ang panahon. Ang kanilang pangangailangan na kumain ay bumababa ng husto. Kaya yung hipon na inihagis ninyo, kahit gaano pa kasariwa, ay maaaring hindi nila pansinin. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil wala sila sa mood o wala silang sapat na enerhiya para habulin ito. Dito nagsisimula ang problema ng mga umaasa lang sa live bait. Pangalawa, pag-usapan natin ang kilos ng live bait sa malamig na tubig. Katulad ng isda, ang mga pain natin tulad ng hipon o maliliit na isda ay apektado rin ng lamig. Bumibigay din sila. Yung dating maliksing hipon na sumisipa-sipa sa ilalim ng tubig, ngayon ay halos hindi na gumagalaw. Para lang siyang nakahiga doon, nagyeyelo. Isipin niyo ang eksena sa ilalim. Isang tamad na isda na nakakakita ng isang halos walang buhay na hipon. Ano ang motibasyon niyang kumagat? Wala. Ang natural na aksyon na siyang pang-akit sana ng live bite ay nawawala dahil sa lamig. Kaya ang inaakala nating buhay na pain ay nagiging halos kapareho na lang ng isang patay na pain sa mata ng isda. Dito na ngayon, pumapasok ang malaking bentahe ng mga lures. Ang mga lures ay hindi idinisenyo para lang gayahin ang pagkain ng isda. Ang pangunahing trabaho nila, lalo na sa malamig na panahon, ay ang mag-trigger ng tinatawag na reaction strike. Ano ito? Ito yung kagat na hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa inis, gulat, o natural na instinct ng isang predator. Isipin nyo, may isang isdang nakatambay lang sa ilalim. Biglang may dumaan na isang makulay at maingay na crankbait sa harap ng mukha niya. Kahit hindi siya gutom, ang instinct niya ay atakihin ang nang iistorbo sa teritoryo niya.
Ito ang kapangyarihan ng lures na hindi kayang gawin ng isang halos hindi gumagalaw na hipon. Buwagin natin ang isang matandang mito. Ang natural ay laging mas magaling. Totoo ito sa maraming sitwasyon, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kapag ang mga isda ay hindi aktibong naghahanap ng pagkain, ang natural ay nagiging boring. Kailangan mo ng isang bagay na kakaiba, isang bagay na makakakuha ng kanilang atensyon. Ang isang lure na may kakaibang kulay, may kasamang vibration, or may tunog ng rattle ay parang isang malakas na anunsyo sa ilalim ng tubig. Sinasabi nito, "Hoy, andito ako. Pansinin mo ako." Samantalang ang live bait sa katahimikan nito ay parang isang pabulong na halos hindi marinig sa isang maingay na kwarto. Unahin nating pag-usapan ang isang klase ng lure na napakabisa sa lamig, ang soft plastics. Ito, yung mga paint na gawa sa goma, kadalasan ay kamukha ng uod, isda o hipon. Ang ganda sa soft plastic ay ang kanilang finesse presentation. Pwede mo itong gamitin ng napakabagal. Halimbawa, ang isang wacky rig na sengko. Pagbagsak nito sa tubig, dahan-dahan itong lumulubog habang kumikembot-kembot ang magkabilang dulo. Ang galaw na ito, kahit sobrang bagal, ay mukhang isang nasugatan o naghihingalong nilalang. Para sa isang matamlay na isda, ito ay isang madaling target. Hindi niya kailangang gumastos ng maraming enerhiya para habulin ito. Ito ay isang pagkakataon na napakadaling sunggaban. Isipin natin ang isang tipikal na umaga sa Enero. Malamig, tahimik ang tubig. Sa kaliwa, may isang mangingisda na gumagamit ng buhay na hipon. Inihagis niya at naghintay. Ang hipon, dahil sa lamig, ay halos hindi gumagalaw sa ilalim. Sa kanan, may isa pang mangingisda na gumagamit ng soft plastic na uod, naka-Texas rig. Dahan-dahan niyang hinihila ito sa ilalim, ihinto, tapos hihilahin ulit. Ang bawat maliit na paghila ay nagbibigay ng banayad na aksyon sa uod. Ang isda na nakatago sa isang istruktura ay nakikita itong mabagal na gumagapang. Alin sa tingin ninyo ang mas may tsansang mapansin at makakuha ng kagat? Siyempre, yung may aksyon, kahit gaano pa ito kabagal. Ngayon, lumipat tayo sa mga hard baits. Dito pumapasok ang mga crankbaits at jerkbaits. Ang mga ito ay parang mga tangke sa pangingisda. Ang mga crankbaits, lalo na yung mga may malalapad na beb, ay lumilikha ng malakas na vibration at pag-uga sa tubig habang hinihila. Ang vibration na ito ay nararamdaman ng isda sa pamamagitan ng kanilang lateral line. Kahit hindi nila makita ang lure, nararamdaman nila ang presensya nito. Ito ay isang mabisang paraan para tawagin ang mga isda mula sa malayo o para gisingin ang mga natutulog sa kanilang mga taguan. Ang mga isda ay likas na mausisa. Kapag may naramdaman silang kakaibang disturbance, madalas ay iimbestigahan nila ito. Ang isa pang alas ng hard baits ay ang tunog. Maraming modernong lures, lalo na ang mga jerkbats, ay may mga rattles o maliliit na bulitas sa loob. Habang ginagalaw mo ang lure, lumilikha ito ng tunog na parang kalansing. Sa tahimik na mundo sa ilalim ng malamig na tubig, ang tunog na ito ay napakalakas. Para itong isang kampana na tumatawag ng atensyon. Ang isang matamlay na isda na walang balak kumain ay maaaring matrigger ng tunog na ito. Ang kombinasyon ng galaw, vibration, at tunog ay isang sensory overload para sa isda na mahirap nilang balewalain. Dito natin nakikita kung gaano kasopistikado ang teknolohiya ng lures kumpara sa simpleng presensya ng live bait. Gawin nating mas malinaw sa isang kwento. Dalawang magkaibigan, si Mang Tonyo at si Berto, nangingisda sa isang dam.
Si Mang Tonyo, isang veterano, ay may dalang buhay na hipon. Si Berto, mas bata, ay may dalang tackle box na puno ng lures. Si Mang Tonyo, buong pasensya, naghihintay ng kagat. Si Berto naman, sinusubukan ng isang rattling jerk bait. Pagkatapos ng ilang hagis, biglang humatak ang kanyang pamansing. Nakakuha siya ng malaking bass. Sabi ni Mang Tonyo, "Tsamba lang yan." Pero pagkatapos ng isa pang oras, si Berto ay may tatlong huli na, habang si Mang Tonyo ay wala pa rin. Ang aral? Hindi ito tsamba. Ito ay pag-intindi sa kondisyon at paggamit ng tamang gamit para sa sitwasyon. Pag-usapan naman natin ang kulay. Sa live bait, limitado ka sa natural na kulay nito. Pero sa lures, ang pagpipilian ay walang katapusan. At ang kulay ay napaka-importante sa malamig na panahon. Isang simpleng gabay, kung malinaw ang tubig, gumamit ng mga natural na kulay tulad ng silver, green, or ghost patterns. Ang layunin mo ay gayahin ang totoong isda. Pero kung malabo or maputik ang tubig, dito na kailangan mong gumamit ng matitingkad na kulay. Chartreuse, fire tiger, hot pink. Ang mga kulay na ito ay mas madaling makita ng isda sa madilim na kapaligiran. Ang kakayahang magpalit-palit ng kulay base sa kondisyon ng tubig ay isang malaking kalamangan na hindi mo makukuha sa live bait. Isang karaniwang reklamo na naririnig ko ay masyadong mahal ang mga lures. Ito ay isa na namang mito na kailangan nating buwagin. Oo, ang isang dekalidad na Japanese lure ay maaaring magkahalaga ng ilang daang piso. Pero isipin ninyo ito, ang lure na yon, kung hindi mo isasabit, ay magagamit mo sa loob ng maraming taon. Ilan ang magagastos mo sa buhay na hipon sa isang taon? Kung mangingisda ka linggo-linggo, aabot din yan ng libo-libo. At ang pera na yon na isang beses mo lang magagamit. Ang lures ay isang investment. Hindi mo kailangan ng 100 piraso. Magsimula ka sa 5 o 6 na napatunayan ng epektibo at alagaan mo ang mga ito. Sa katagalan, mas makakatipid ka pa. Para sa mga hindi pa rin kumbinsido at gusto pa rin ang amoy ng natural na pain, may solusyon dyan. Ito ang tinatawag na scent attractants. Ito ay mga gel or spray na may amoy hipon, isda o bawang na ipinapahid sa lures. Sa ganitong paraan, nakukuha mo ang best of both worlds. Nariyan ang visual appeal, vibration, at tunog ng lure at kasama pa ang amoy ng totoong pagkain. Kapag ang isang isda ay lumapit para imbestigahan ang lure at naamoy niya ang isang pamilyar na amoy, mas lalo siyang magkakaroon ng kumpiyansang kumagat. Ito ay isang simpleng dagdag na diskarte na maaaring maging susi sa pagitan ng walang huli at maraming huli. Ang susi sa paggamit ng lures sa malamig na tubig ay ang bilis ng iyong retrieve or paghila. Karamihan sa mga baguhan ay masyadong mabilis mag-retrieve. Tandaan, ang mga isda ay matamlay. Hindi nila hahabulin ang isang mabilis na pain. Ang tamang diskarte ay slower is better. Para sa mga crankbaits, hilahin mo ito ng mas mabagal kaysa sa normal. Para sa mga jerkbaits, gamitin ang pause technique. Isang jerk, dalawang jerk, tapos hayaan mong nakatigil ng 5 hanggang 10 segundo. Kadalasan, sa panahon ng pagtigil na ito, kinakagat ng isda ang lure. Kailangan ng pasensya, pero ito ang diskarteng gumagana kapag ang mga isda ay ayaw makipaglaro. Subukan nating i-visualize ang super slow retrieve. Isipin mo na may hawak kang isang tasa ng mainit na kape. Ayaw mong matapon. Ganoon dapat kabagal at kaingat ang pag-retrieve mo. Para kang naglalakad sa isang madulas na sahig. Ang bawat galaw ay may layunin at kontrolado. Kapag gumagamit ka ng soft plastics,
Pagkatapos mong ihagis, hayaan mo lang itong nakalubog sa ilalim. Pagkatapos ng ilang segundo, iangat mo lang ng bahagya ang dulo ng iyong rod at hayaan mo ulit bumagsak. Ang ideya ay panatilihin ang pain sa strike zone o sa lugar kung nasaan ang mga isda sa pinakamatagal na posibleng panahon. Ito ay laro ng pasensya, hindi ng bilis. Isa pang praktikal na problema sa live bite sa malamig na panahon ay ang kanilang survival rate. Madali silang mamatay. Kung ang tubig sa iyong balde ay masyadong malamig o kung ang pagbabago ng temperatura mula sa balde papunta sa tubig ng lawa ay biglaan, maaaring mamatay agad ang iyong pain. Walang mas nakakadismaya kaysa sa magbukas ng iyong lalagyan ng pain at makitang lahat ng hipon mo ay patay na. Sa lures, wala kang ganitong problema. Hindi sila namamatay, hindi sila nangangailangan ng aerator at laging handang gamitin anumang oras. Ito ay isang bagay ng kaginhawaan at pagiging praktikal. Ang versatility o ang kakayahang magbago ng diskarte ay isa pang malaking puntos para sa lures. Isipin mo ito, gamit ang live bait, ang diskarte mo ay halos pareho lang, ihagis at maghintay. Pero sa lures, ang mga posibilidad ay walang hanggan. Kung sa tingin mo ang mga isda ay nasa ibabaw, maaari kang gumamit ng topwater lure. Kung nasa gitna sila, isang jerkbait. Kung nasa pinakailalim, isang deep diving crankbait o isang jig. Pwede kang magpalit ng kulay, sukat, at aksyon sa loob lang ng ilang minuto. Ang kakayahang ito na mag-adjust sa kung nasaan at kung ano ang gusto ng isda sa araw na iyon ay isang napakalaking kalamangan. Ito ang isang halimbawa ng versatility sa aksyon. Nagsimula ka sa umaga gamit ang isang silver na crankbait dahil maaraw. Pero biglang naging maulap. Sa loob ng isang minuto, maaari mong palitan ng iyong lure sa isang chartreuse na kulay para mas makita ito sa madilim na tubig. O kaya naman, napansin mo na may mga maliliit na isda na tumatalon sa isang partikular na lugar. Pwede kang magpalit sa isang lure na kamukha at kasing laki ng mga isdang iyon. Ang pangingisda ay parang paglutas ng isang puzzle. Ang pagkakaroon ng maraming piraso tulad ng iba't ibang lures ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming paraan para mabuo ito. Mayroon ding isang psikolohikal na aspeto dito. Ang paggamit ng lures ay pumipilit sa iyo na maging isang aktibong mangingisda. Hindi ka lang basta nakaupo at naghihintay. Patuloy kang naghahagis, nagre-retrieve, at nag-iisip. Anong retrieve ang gagawin ko ngayon? Masyado bang mabilis? Masyado bang mabagal? Saang lugar ako hahagis? Ang prosesong ito ay nagpapanatili sa iyong engaged at alerto. Mas marami kang natututunan tungkol sa lugar na pinangingisdaan mo at sa ugali ng isda. Sa kabilang banda, ang paghihintay sa live bite habang relaxing ay maaaring maging pasibo at kung minsan nakakabagot, lalo na kung walang kumakagat. Paano naman yung naririnig natin na nung panahon ng lolo ko, bulati lang ang gamit nila pero ang dami nilang huli. Tama yan. Pero kailangan nating tandaan na iba na ang panahon ngayon. Dati, mas kaunti ang mangingisda at mas marami ang isda. Ang fishing pressure ay hindi kasing tindi. Ngayon, ang mga isda sa maraming lugar ay mas matalino na. Nakakita na sila ng lahat ng klase ng pain. Sila ay mas maingat at mas mapili. Ang mga lumang diskarte ay maaaring hindi na kasing epektibo. Kailangan nating mag-evolve kasama ng isda. Ang paggamit ng modernong luris ay isang paraan ng pag-adapt sa nagbabagong mundo ng pangingisda. Para lubos na mapatunayan ang punto, isipin natin ang isang huling pagsubok.
Kung ikaw ay nasa isang bangka kasama ang isang kaibigan at mayroon ka lang 3 oras para mangisda sa isang malamig na araw ng Enero. Ang kaibigan mo ay gagamit lang ng live bait. Ikaw naman ay gagamit lang ng 3 klase ng lure. Isang soft plastic, isang jerkbait, at isang crankbait. Sino sa tingin ninyo ang mas may tsansang makahuli? Ang kaibigan mo na may iisang diskarte o ikaw na may kakayahang subukan ang iba't ibang lalim, bilis, kulay at tunog? Ang sagot ay malinaw. Hindi sa minamaliit natin ang live bait, pero sa larong ito ng pangingisda, ang pagkakaroon ng mas maraming opsyon ay laging panalo. Kaya sa huli, ano ang hatol? Ang live bait ay hindi masama, pero ngayong Enero, hindi na ito ang hari. Nakita natin kung paano nagbabago ang metabolismo ng isda, kung paano ang lamig ay nakakaapekto sa kilos ng pain, at kung paano ang mga lures sa kanilang kulay, tunog, at vibration ay kayang pumukaw ng kanilang atensyon kahit hindi sila aktibong naghahanap ng pagkain. Ang pinakamalaking twist, hindi pala tungkol sa pagpapakain sa isda ang pangingisda sa lamig. Ito ay tungkol sa pag-trigger ng kanilang reaction strike. Ito'y pag-provoke sa kanila na umatake, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa inis o instinct. At yan, walang tatalo sa tamang lure. Ang pagkaunawang ito ay magbabago sa paraan ng pagpili ninyo ng gamit. Hindi na kayo mag-iisip ng ano ang kinakain nila, kundi paano ko sila bubuwisitin para kumagat. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo or kung nagbago ang pananaw ninyo, pindutin na ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang diskarte. At ngayon, gusto kong marinig ang sa inyo. Pagkatapos ng video na ito, susubukan nyo na bang mag-lures sa susunod na fishing trip ninyo ngayong Enero? Or mananatili pa rin kayo sa paborito nyong live bait? I-comment ang inyong sagot sa ibaba.